What's up mga ka-Berks? Welcome sa channel. At day off ko ngayon. Ano bang araw ngayon? Thursday. Thursday ng October, sabihin natin 19. Yeah, 19 sa Canada mga ka-Berks. So ano bang plano ko ngayon today mga ka-Berks? Pumunta tayo sa Home Depot at bumili tayo ng lagayan ng mga abubot, at yun ang aking project today. At tatanggalin ko na rin tong mga gamit ko dito sa van. Kailangan mabakante itong van mga ka-Berks kasi binibenta ko na to. So sa mga hindi nakakaalam mga ka-Berks, binibenta ko na tong van at yung pick up truck ko kasi kailangan ko ng pera. Sa ngayon hindi ko kailangan ng sasakyan dahil nga lagi siyang nakapark. Excuse me po. So yun, kailangan kong ibakante to kasi para sa mga taon titingin, at least diba bakante siya. At baka may bumili, 'di ba? Sana nga may bumili na para yung insurance ko rin. Bayan. Para yung insurance ko din, mga ka-Berks, hindi na ako magbabayad, 'di ba? At malaki-laki rin kasi ang insurance kung mga nasa 1,000 plus din o dalawa. Mga 2,000 rin pala mga ka-Berks kasi dalawa nga ang sasakyan ko, diba? So nasa 2,000, malaking pera na yun sa isang taon mga ka-Berks. So gusto kong bawasan yung mga expenses ko. At kung kakailangan ko naman mga ka-Berks na sasakyan katulad ng pagta-travel, siguro magre-rent na lang ako ng sasakyan, ganon. Kung mag-grocery naman, may malapit naman sa amin na grocery store. So at kung kinakailangan talaga pwede naman mag-taxi. So yun mga ka-Berks, yun ang idea sa pagtitipid ko. Pero hindi yun mga ka-Berks, isa lang yun sa pag-uusapan natin ngayon sa pagtitipid dahil nga mula nung nagka-COVID madaming pinagkagastusan, kaya ngayon gusto kong mag-back to the sa financial ko, back to the track na maging aware ulit ako sa expenses ko, yung ganun. Aware naman ako pero parang naibaba ako ng linya, yung ganun, na madami akong binili kaya kailangan ko ng storage kasi doon ko ilalagay yung mga pinagbibili ko. So habang mag-impake ko sa inyo mga ka-Berks, siguro, diba, pag-usapan natin yung mga ganong topic sa financial. Kasi kasama sa buhay natin ang success ng marunong ka sa financial. Sana lang nabuksan ang isip ko nung maaga-aga pa, diba? Kaya
sinishare ko sa inyo mga kaberks para, di ba, sa mga kapanood nito, di ba, para mabuksan din ang isipan nyo na ano, wag puro bili. Wag puro bili. Bumili kayo dahil kailangan nyo, di ba? Hindi dahil lang sa gusto nyo, kasi kung lahat ng gusto natin bibili natin, ako po, katulad ng basement ko, sa dami kong binili ng gusto ko, basura na ang basement namin. Ano na siya, malaking tambakan ng basura. So yun mga kaberks, see you na lang later pag nag-umpisa na siguro ako mag-impake, or pagbalik ko ng pag nakabili na ako ng storage organizer, yung mga ganon. So ayun, kasi kung puro pagkukwento ang gagawin ko habang pupunta ako sa Home Depot, mahaba na naman to. Ayan. See you mga kaworks. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we don't cry. Jag kommer hålla fight oh so. Jag kommer hålla fight your love. När ni kommer fem như màu thì mong mình yên như lúc đầu. Sao nó mà lại rơi như thế? Em vẫn luôn tỏ ra mây mê. Em chỉ mong vẫn dù đi vào không gian chẳng tiếng ca. Clear view ng Home Depot mga kaberks. Ito yung pinakamalapit dito sa amin Ayan. So hanap tayo ng box. Kaya maganda rin mamili mga kaberks ng ganito maaga at weekdays kasi wala pang katao-tao, di ba? Doon tayo sa dulo kasi nandun yun sa dulo. Ay, ito pala. Kala ko nasa dulo. 21? Wow. Kamahal naman. 13. Yun na yun. Ganito lang kalaki yung nila. Mga boxes nila. Ito na ang pinakamalaki, mga kaberks. Ayan, 170 liters. 50. Ito malaki, mahaba. May gulong siya, mga kaberks. So, ito na bilhin ko mga kaberks. 5. At yung lid kukunin pa. Ayun, katabi ng red. Ayan. Hindi nila nilalagay dito. Ewan ko kung bakit. Isa lang yung mayroon. No? So ito ang presyo niya.
Meron ako ditong credit card nung kumuha kami ng washing machine, pero hindi ko na siya ginagamit. Ayokong gamitin dito. Kasi wala naman ditong points, mga ka-Berks. Hindi ako kumukuha ng credit card na walang points. So, yun. Kaya Canadian Tire may points doon, pero dito kasi wala. Kaya kung ano yung mga points, yun ang pinagagamit kong credit card. Kasi pag nag-accumulate, at least, di ba? Yun. Pag naipon, di may rewards. Yun yung ladder na ginagamit nila, mga ka-Berks, pag may kukunin. Di ba? Pahirap ako. Hindi ako kumuha ng card, ng flat. Magkano yun? 70 in total, mga ka-Berks. Saan ba? Hindi nyo makita. Ayan. So, hanapin natin ang sasakyan. Saan ba ako nakapark? Ayan. Andun. Kunting lakad lang naman. Akutin na natin to. So, tara na, mga ka-Berks. Balik na tayo sa bahay. And then, maglinis na itong sasakyan. Kailangan natin i-empty to para maganda naman tingnan ng bibili, di ba? So, nandito na tayo, mga ka-Berks. Medyo matagal-tagal itong linisan, mga ka-Berks. Kasi nga, sa sobrang dami kong pinagbibili sa buhay ko. Ay! Ang dami kong pinagkagastusan. Ilan bang mata ang kailangan ko? 3 salamin dito sa sasakyan. Ay, nako. Ayan. Sabit ko muna na dyan. Mga basura. Mga basura ang kailangan itapon. Ito, mga ka-Berks, ano to eh? Yung nilalagay ko sa ginagamit ko sa ihian ko pag gagamit ako ng washroom, di ba? Ito yung absorbent niya. Ano to ng pusa, yung inaanuhan din nila. Iniihian saka tinataihan. So, ito yung ginagamit ko. Ayan. Pero ito yung ang laman nito ay yung ginagamit ko pag sa winter na sinisindihan ko pag magluluto ako. Dito ko na nilipat. Kasi yung laman nito nakalagay na doon. Kasi para nga laging ready. Yun. Chika na naman. Puro tayo chika. Wala tayong magawa nito. At may firewood pa ako dito. Yun. So, yun, mga ka-Berks. Mag-clean up muna siguro ko ng konti kasi kung magdadaldal ako, diba? Wala tayo matapos. At, kasi yung higaan ko dami. Buksan ko muna yung side. Ay.
Lagay ko muna dito ang mga higaan, ay yung mga kumot mga kaberks. May magandang ballpen dito. Mga abubot. Ito, sa kwarto na to. Alam niyo ba mga kaberks? Kahit ang lit-lit nitong van na tong, ang daming laman. Napakadaming laman. Kasi nga, pag nagbabiyahe ng winter, kailangan makapal ang higaan. Ilang patong din to mga kaberks? Apat. Ayan. Tapos ito, kailangan kong i-empty rin to mga kaberks. Kasi nga, ibaba ko na to sa basement at dito ko na ilalagay yung mga iba kong gamit ng mga electronics. Dito sa basement. Kung matanggal. So, mamaya na lang siguro mga kaberks ang ating chikahan. Ito na, update mga kaberks. Tinatanggal ko na yung bed. At kita nyo naman. So, sa liit ng van na yan, ito na yung na-accumulate ko sa van. Sobrang dami, di ba? So, ito na yung realization na but ang dami kong na-accumulate na mga gamit, 'di ba? Yan yung tinatawag na hoarding, greedy, consumerism. Ayan. Parang lahat na lang gusto bilhin na kailangan lang naman mag-enjoy sa outdoor. Hindi naman kailangan magbibili kung ano nakikita, no? But, in fairness naman mga kaberks, nagamit ko naman yung nabili ko dyan. Ang ano nga lang dyan pwede ka namang mag-enjoy ng outdoor ng I think mas meaningful without much materials. Kasi parang ang gusto mo lang naman lumabas ka, yung makarelax ka. So pag nasa outdoor ka, syempre kailangan mo ng upuan. So upuan, yan, mag-relax ka, maupo. So, minsan naliligaw lang kasi ng landas kung ano yung purpose ba, mga kaberks, ng kasi ang daming distraction na parang akala mo kailangan mo, pero parang hindi naman. Parang hindi mo siya kailangan. Pero dahil nga sa marketing na parang kini-create nila ang isang bagay, tapos finifeed sa'yo na parang kailangan mo siya, pero sa totoo lang hindi mo naman siya talaga kailangan, na pwede kang mag-enjoy sa outdoor without those kind of things, 'di ba? Yun lang. Masyado akong nawili kakabili. Kaya napuno ko tong van ko kung ano-ano. Yan. At yun, sana mamulat na ko at start na to ng aking wag masyadong magbibili. Parang mag-focus doon sa it matters at yung naglalas siya. Yung parang pang long term siya.
So, itong chapter ng buhay ko, ng pagbabal life ko mga kaberks, isang chapter lang din sa buhay ko na na-enjoy ko na mag-van life, mag-outdoor, but gagawin ko pa rin pero hindi na yung panay. At iba naman ang gagawin natin, adventure. So, kung di ba nga ang buhay natin every chapter or every page iba kung sa libro. So I think itong page ng buhay ko sa pagbaban life tapos na. Nagawa ko na at nagawa ko na mag-hiking at so yun na yung naging chapter ng buhay ko at mag-move on naman tayo ng ibang chapter ng buhay. So panibagong chapter naman at itong chapter ng buhay ko na gagawin ko, sana hindi ako mag-accumulate ng ganitong kadaming stuff. Sana yung mabibili ko is a long-term goal, hindi lang siya pansamantala. So hindi ko na alam kung paano ko i-dispose to mga kaberks. para ako may garage sale dito. Ayan. So yung nakaparami lang naman dito mga kaberks yung kumot. Pwede pa naman gamitin to kasi may winter naman dito sa Canada. So ayun, sa mga pang-camping na kumot, sleeping bag, magagamit pa naman yan. Ang masyado lang akong na doon sa mga yung maliliit na bagay mga kaberks na masyado kong naipon, kaya ganyan. Ay, I think ang dami kong lutuan na nabili ko at kung ano-ano pa. Ay, yan yung upuan na matagal na yan mga kaberks, kaya sulit pa kami dyan. Ayan, ilang taon na yan, kaya ligpit. Ayan. So yan nga mga kaberks, yung cabinet ibababa ko na siguro para paglagyan ko ng mga electronics ko, kung ano-ano pa. Good morning mga kaberks. So another day. So yung the rest ng video ay yung progress ko ay hindi ko na napakita sa inyo kasi gusto kong mag-concentrate sa ginagawa ko doon sa basement. Almost done na ako sa gamit ko. Pakita ko na lang sa inyo yung result, pero may interesting akong ipapakita sa inyo. Let's see kung gaano ko sa pagbili ng real estate at alamin ang how money works. So ito, pakita ko sa inyo. So ito, ayan, dati naghahanap na talaga ako ng murang property mga kaberks. Ayan, 73. Malayo yan sa Edmonton pero mura, di ba? Ayan. Tapos may isa pa yan dito. Ayan, 74. Ayan. Pero may nakita ako dito very interesting. Saan ba yun? Ito. Ayan. Kasi may napanood ako noon mga kaberks sa sa financing. Ayan yun. Line of credit less aggressive kasi nga yung interest nila is mababa. So kung may line of credit ka mga kaberks at sumisweldo ka, dyan mo lang siya ipapasok. Tapos doon ka rin magbabayad. So ganun yung proseso ng ginagawa ko ngayon. Ayan. So nakakatawa lang na tapos may nakalagay pa dito sa akin, is all bank money.
yung mga ginagamit ko, yung ganun. Pero, binibase ko lang yung gastos ko mga ka-Berks doon sa monthly na pumapasok. Halimbawa, ito, income ko, 2,500, diba? So, ipapasok ko dyan siya sa line of credit. Kaya siya naka-araw. Yan. So, tapos, ang ginagawa ko, diba, may credit card. Dahil may points ang credit card, ginagamit ko siya. Tapos, ang pinambabayad ko, line of credit. So, transfer lang. Kagaya niya, no? Pay. 1,500, ganyan. So, para hindi ka rin nagkaka-interest dito. O, diba? Ayan. So, yun mga ka-Berks, natatawa lang ako. So, gusto ko lang i-share sa inyo. At nakita ko din dito kung gaano kalaki yung sweldo ko that time. Pakita ko sa inyo kung compare ko yung sweldo ko ngayon. Let's see. Ganap tayo ng medyo makataasan ang sweldo. Kasi kaya ako nagka-interest dito mga ka-Berks na kumuha pa ng isang property. Kasi dati, malaki pa ang sweldo ko siyempre. Katulad niyan mga ka-Berks. 61,000 ang sweldo ko dati. Nung dalawa pa yung trabaho ko. Sa school board saka sa hospital. Ayan. 59. Whoops. Focus. Ayan mga ka-Berks. Ayan. Meron pa ako nakita 68. Teka lang. Ayan mga ka-Berks. Focus. Ayan. Galing, no? Yun yung sweldo ko nung mga panahon na yun mga ka-Berks. Nung dalawa pa yung trabaho ko. Yun yung kalakasan ng katawan ko. Or kasipagan. Sabihin natin kasipagan. At that time, inspired pa ako dahil kinukuha ko yung kapatid ko nun, saka mother ko nun. So, kaya porsigido na magdalawang trabaho kasi para ma-achieve ko yung requirements ng government. So, yun. Tapos nung nakuha ko na sila, tapos nag-40s na ako. So, I realized na bigyan ko naman yung sarili ko ng time. So, kaya ako kung ano nung pinagagawa ko. At makikita nyo yun sa video ko doon sa dito sa channel. Since the beginning, kung ano yung pinagagawa ko sa buhay ko. So, yun pa rin ang aabangan nyo ngayon. So, para continuous lang ang adventure natin sa buhay. So, yun, mga ka-Berks. Mag-clean up muna ako. Kasi medyo marami-rami to. May pakita ulit ako sa inyo mga ka-Berks. Kasi nga, di ba nagwahalongkot ako ng mga luma akong gamit. So, nakita ko ulit ang luma akong tax assessment ko. Kung ano yung sahod ko dati nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa Canada. So, ito naman mga ka-Berks ang sahod ko. Takpang ko kasi, yung aking personal. Ayan. Yung sweldo ko nung nag-uumpisa ako mga ka-Berks. Kita nyo? Ayan. Diba? Ayan ang sweldo ko mga ka-Berks ha. 2010. Nakahalongkot ako ng payat pa ako mga ka-Berks. Siguro mga 1 taon pa lang siguro ako dyan dito sa sa Banff. Yung roommate ko, si Ate Edith. Nakalimutan ko pangalan niya dahil sa tagal na. So, yan, kapatid ko. Una niyang anak. Yung partner niya, kadikit sa prayer. Yan yung prayer. So, ito naman yung mga ka-Berks.
papunta pa lang kami niya ng Banff. Ito yung kasama ko sa Simalu. May binigay siya sa akin na angel. Pakita ko sa inyo. Ito, binigay niya sa akin na angel. At may nakalagay yan na letter. Buksan natin kung ano nakalagay. So, tingnan natin mga birds. Alam ko binasa ko na to, pero nakalimutan ko na. Pero binalik ko lang kasi nga, di ba? Let's see. Ayan. Yan mga kaberks. Sabit na lang natin dyan mga kaberks ang prayer. Yan. So, tuloy na tayo sa paglilinis. Yung passport pala noon mga kaberks, green pa. Green pa pala yun. Pero ito ang nakita kong picture nung nagbabarko pa ako. Ayan, sobrang payat ko pa. Nasa 20s pa lang ako niyan. Sabihin natin, nag-abroad ako 22. Ayan. Ayan. Ito mga kasamahan ko. Kalimutan ko na mga pangalan nila. Ayan. Grabe. Kapayat. I think ano to, sa Monte Carlo to. Kasi yun lang ang natatandaan na lumabas ako eh. Ayan. Another day mga kaberks. So, naligpit ko na yung mga damit ko. So, ngayon naman eh, dahil na-check ko na ang mga damit ko, mag-donate naman tayo. So, kunin ko lang yung pick-up truck. At ibabagsak ko yung mga damit na hindi na kailangan. At napansin ko punong-puno na yung closet ko, pero hindi ko naman lahat nasusuot yung mga damit. So nagtira lang ako ng mga lagi kong sinusuot. Ayan. So yung iba ibabagsak ko sa donation bin. So tara, hakutin ko lang yung mga box at samahan nyo ako. Kahapon yung mga basura ko pala mga kaberks, dahil nakalimutan ko yung cellphone ko, hindi ko na videohan kung saan namin binabagsak yung mga gamit na hindi na kailangan. So recycle dipo yun mga kaberks. Mga appliances, yung mga metal scrap, yun. Baka sa susunod kung may makita pa ako na kailangan tanggalin sa bahay. So, yun. See you na lang ulit mga kaberks. Baka yung sunod-sunod nito masyado mahaba na naman. So, thank you for watching mga kaberks. At as always, do what makes you happy. See you next time.